Good morning mga paps. Bali, ngayong araw magpapalit tayo ng headlight ng ating motor. Yung motor ko pala is Honda Beat FI version 2. Bali, yung ilaw ko kasi na ngayon, bali pangalawang palit ko na yun kasi yung stock ko napundi na yun. Kaya nag-order ako nung nakarang buwan sa Shopee. Parang 3 araw ko lang siya nagamit na sira agad. Parang tanggal yung pinakadulo ng bulb. Parang yung reflector niya yata yung tawag doon. Kaya sabog na yung ilaw. Kaya pag may mga lubak hindi mo siya agad makikita kasi madilim. Kaya nag-order ulit ako ngayon sa Shopee. Tingnan natin mamaya kung magandang klase yung na-order natin. Bali, basic lang po ito sa mga baguhan po na gustong magpalit ng headlight nila. Kahit hindi nyo na po dalhin sa shop kasi sayang din yun. Siguro mga singiling kayo ng mga 100 o 50 pesos. Kung kaya nyo naman palitan, edi kayo na lang magpalit. Tara, palitan na natin mga paps. Bali yung unang gagawin natin is tatanggalin muna natin itong mga tornilyo dito sa gilid. Yan, lahat yan tatanggalin natin yan kasi hindi natin mabaklas yung headlight pag hindi natin natanggal yan. Yan, natanggal ko na yung iba. Ito tatanggalin natin yan, yung itong sa ilalim, yung sa likod ng gulong. Yan, tanggalin natin kabilaan yan kasi sasabit din yan pag hindi natin tinanggal yan. Yung tornilyo na yan, bolt na yan, ano yan, plastic rivet yan. Pinalitan ko lang kasi dyan ko kinapit yung mini driving lights ko. Bali ako rin ang nagkabit nung mini driving lights ko. Parang ganito lang itsura nung plastic rivet na yan. Parang tusukin mo lang yung sa gitna tapos ikwatin mo na para matanggal. Ganun lang yung pagtanggal nun. Yung dun sa may bolt nut kanina na dun na pinagkabitan ng mini driving lights ko. Ngayon tatanggalan na natin isa-isa yung mga tornilyo niya. Dito naman pag natanggalan natin yung dalawang tornilyo sa taas, sikwatin lang natin ito. Sikwatin natin kabilaan, dandahan lang baka mabasag kasi may lock lang yan na plastic lang din para hindi siya masira. Dandahan na natin. Tapos yung dalawang tornilyo na yan, yun yung kailangan natin matanggal. Ito bago natin matanggal yung headlight natin, ito una muna nating ilabas muna itong parang pinaka-lock nya dito kasi yung makapit yung tornilyo sa likod pag hindi mo kasi mahatak yan kasi yan yung sasabit. Ilabas muna natin yan, angat lang natin, dandahan kasi baka pingas kasi plastic lang po yan dapat dandahan lang ilabas. Kailangan lang natin yan ilabas. Yan, pag nailabas na yun, pwede na natin siyang hatakin. Dahan-dahan lang din para kasi plastic lang yan, baka fiber lang yun mababasag yan. Yan, pag nahugot na natin yan yung wirings na papunta sa headlight natin, tatanggalin natin yan kasi para maibaba natin yung headlight natin. Mayroon pa ng lock yan, hindi mo basta mahatak yan. Yan, kailangan natin matanggal yung lock na yan. Ito pala yung nabili nating ilaw sa Shopee. Bali LED na siya, car LED yung pangalan niya, pero sabi ni seller compatible naman daw to sa motor kaya in-order ko na siya. Bali ito na yung pinaka pagtanggal ng headlight natin. Tatanggalin muna natin yung cover. Yung cover niyan is yan yung protection niya para dun sa ulan o pag nag-washing ka para hindi siya mabasa. Yan, tatanggalin natin yung lumang ilaw natin na sira. Ayan tanggal yung dulo kaya sabog yung ilaw niya. Tapos kakabit natin, dapat nakasintro yung tulis na yan dun sa gitna para yan yung pinaka sintro niya saka parang lock na yan.
Bali, isisentro lang natin yan para hindi siya gagalaw-galaw pag kinabit na natin yung ano niya. Ayan, madali lang ikabit yan, yung idiin mo lang yan kasi may spring po yan. Tapos pag nakabit mo na, huwag mo kalimutan ikabit yung rubber na yan kasi yan yung protection niya. Kasi mababasa yung ilaw mo pag hindi mo kinabit yan. Yan, kakabit na natin para matesting na natin. Yan, yung wirings niya. Kailangan yung mayroong lock yan. Dapat i-sentro natin yung lock na yan kasi mamaya tumatakbo tayo biglang natanggal yung namatay yung ilaw natin kasi hindi pa natin na-lock. Yan. Pag nakabit na natin, ipasok natin yung parang takip niyan. Testingin na natin para matry natin kung maganda yung ilaw na nabili natin. Ayan na, nakabit na natin. Tapos yan, testing na natin. Yung dilaw na yan yung pinaka low, tapos yung white yung high. Bali hindi natin yan matesting na mabuti kasi maliwanag, kasi dapat sa gabi yan. Doon natin malaman yan kung talagang maliwanag yung nabili nating ilaw. Kapag yung ilaw mo medyo nakatingala o nakayuko, yung tornilyo nito sa adjust mo lang yan, tsaka mo diinan o angat mo, magagalaw mo yan. Kapag okay na yan, unahin natin ikabit yan yung unang tinanggal natin kanina kasi sasabit kasi yan dapat isentro natin. Tapos yung dalawang tornilyo na yan, yan yung unahin nating lagyan ng tornilyo. Yung sukat ng tornilyo na yan is G's. Yan, kakabit na natin yan, pero wag muna natin higpitan ng sagad kasi baka hindi pa nakalapat yung mga playrings niya doon. Mahirapan tayo magkabit ng mga tornilyo doon na maliit kanina doon sa gilid. Ayan mga paps, bali napalitan na natin yung ilaw yung motor natin at na-testing na rin natin. Bali testing ulit natin mamayang gabi kasi hindi natin makita kung maliwanag yung nabili nating ilaw. Yan lang mga paps, maraming salamat. Thank you.